Reverend Father Douglas D. Badong. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapuri ay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Alfonso Maria ng Liguri, isang obispo at pantas ng simbahan. Mga kabatid, tinipon tayo bilang mga kaahanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinudulutan ng mga bagong uliran sa kagitingan ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mong sa diwa ng obispong si Alfonso Maria na nagmalasakit sa kapwa, aming matapat na masunod ang kanyang mga yapak upang makamtan namin sa langit ang tinamuniyang gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon, magpunta ka sa bahay ng magpapalayo at maipahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong tutugon. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob, tayo pong lahat. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. O kaluluwa ko ang Diyos papurihan, pupurihin siya at aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y nabubuhay. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob.
Sa mga pangulo'y huwag kang manghahawa, kahit na kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok, ang anumang balangkas nila'y natatapos. Tugon. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Tugon. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Tumayo ang lahat. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang, at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukirin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal, at ihagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga, ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay katulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-17 linggo sa karaniwang panahon at atin pong hilingin ang gabay ng ating santo na ginugunita ngayon, si San Alfonso Liguri, isang obispo isang obispo ng simbahan. At nawa lubusan natin maunawaan ang mga ipinapahayag sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga pagbasa na ibinibigay sa atin sa araw-araw. Kung kahapon po, kung maalala ninyo, isang talinghaga din, no, yung kanyang ginamit, no, na kapag ang paghahari ng Diyos o ang kaharian ng Diyos ay maituturing na isang kayamanan na kapag nasumpungan ay kanyang o handa niyang iwan ang lahat, handa niyang ipagbili ang lahat para lamang makamtan itong pinakamahalagang kayamanang ito. At ang pinakamahalagang kayamanan ay ang kaharian ng Diyos.
Pero siyempre, kung matagpuan mo, hindi yan automatic pasok ka sa kaharian ng Diyos. Kaya nga ngayon, sa pagpapatuloy, sinasabi ni Jesus na ang paghahari ng Diyos ay katulad ng isang malaking lambat. So, gumamit ng lambat, no? At kapag isinaboy mo ang lambat, kung ano man yan, lahat mahuhuli niyan. Lahat kukunin. May silbi o walang silbing isda, mahuhuli niyan. So, nakukuha niyo po ba ulit? So, ang paghahari ng Diyos, sinasabi ni Kristo na pagdating ng wakas, lahat ay kukunin. Pero hindi ibig sabihin lahat ay pakakapasok, makararanas ng paghahari ng Diyos. Kahit kayong nananahimik at yung naghahanap ng Shopee sa labas, pasok yan. Haharap yan. Pero hindi ibig sabihin, makakapasok ka sa langit. Parang gano'n, naghahanap ng kanyang order. No? Pero, yun nga po, no? Kailangan natin masuri ngayon pa lang. No? Lalo na kayo, no? Tayo, mga nandito, araw-araw nagsisimba, yung mga nasa online, mga nakakapakinig, hindi automatic pa yan na langit na tayo. Kasi kailangan natin masuri, naging mabuti ba tayo o naging masama tayo. Nung tayo po ay nabubuhay, kasi yun ang laging titingnan. No? Ihiwalay ang mga gumawa ng masama, ihiwalay ang mga naging mabuti. Yung mga naging masama, pag sinabi po, no, yung pagdating ng wakas, pagdating ng katapusan, lahat tayo dadaan sa proseso na mamamatay tayo. Yun yung proseso na ayaw nating pagdaanan. Kaya nga hindi ko alam kung pag kayo ba tinanong, hanggang ilang taon mo gustong mabuhay? Ano ba, si nanay, no? Si nanay yata pinakamatanda dito. No? Hanggang ilang taon mo gustong mabuhay, nay? Ha? Hanggang kailan? Mga 1,000 years pa, kaya pa ba? Di ba? Yun yung realidad na itinuturo sa atin. Hindi natin masasabi kung kailan dahil ang Diyos lang ang nakakaalam. Pero ang pinapaunawa, pagdating ng wakas, lahat tayo kukunin. Lahat kukunin. Pero hindi lahat makakapasok sa langit. Yung iba, itatapon doon sa impyerno. Kaya lagi din, hindi ito binibigay sa atin para matakot. Binibigay ito sa atin para paalalahanan. Tandaan natin lagi, nasa huli ang pagsisisi. Magsisi ka man, huli na. Kaya suriin natin na, minsan nasasabi niyo po no, na bakit ganun? Lagi naman tayo nagsisimba. Lagi naman tapat naman tayo no, sa ating pagdarasan. Pero bakit ang daming problema? Ang daming nating sakit? Kaya pinapaalala din sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias na yung sa magpapalayok. Hinuhubog, inuhulma kapag hindi tumutugma ayon sa paningin ng Diyos, ayon sa gustuhan nung gumagawa ng palayok, uulitin niya ito at iuhulma ulit ng panibago. Masakit, no, yung ganong karanasan, pero hinuhulma uli sa isang mas maganda na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya kung sakali, nasasabi mo no, na minsan sige, nag-give up tayo no, dahil namumuhay tayo ng mabait, pero ikaw pa rin yung niloloko, nakakaranas ka ng sakit, no, ng rejection, ng karamdaman, kaya naki-question natin ng Diyos, bakit ganun? Bakit mo ako pinaparusahan? Hindi parusa, kundi hinuhulma ka at ginagawa ulit para lumabas ulit yung mas magandang disenyo, mas magandang forma, mas magandang ayos.
Kaya pagsimikapan natin na mas maging matatag tayo, lalong-lalo na sa panahon ng mga pagsubok at problema. At mayroong naghihintay na lugar para sa atin na nais na ibigay ng Diyos. Doon tayo dapat sa langit. Amen? Tumugon tayo ng may pananalig sa paanyayan ng Diyos na pumasok sa Kanyang kaharian. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dao, wika at kultura. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tao naway huwag manatiling sarado sa nakaugaliang kultura, bagkus mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinanghihinaan na ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinit ang kanilang puso at bagkos palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa dinaranas nilang mga pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa Ukraine, sa Holy Land at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Bawat galaw at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo Manalangin kayo mga kapatid upang paghahat natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pag-alabin mo ang kalooban namin sa ningas ng iyong Espiritu na ipinagkaloob mo kay San Alfonso Maria para imapaigdiwang ang paghahain ito
sa pamamagitan nito. Ikaw ay mahandugan ng sariling pamumuhay bilang banal na alay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Alfonso ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel yung sisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo sa kanto, Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinigtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, hinasalamatan kaniya, hinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Papatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, binigyan mo ng pagkakataon si San Alfonso Maria para matapat na gumanap at maglahad ng paghahain ng pakikinabang. Lagi nawa naming tanggapin ito at sa pagtanggap namin ay tumanaw kami ng utang na loob sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga. Natipayan, kanyang pagkalingat habay, sa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian, ang mga dakilat Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin.